Pumasok si Fernanda. Dalaga pa lang ako, Miss Maharot, ay talagang may pagkahilig na. Kung sino-sino ang lalaking dumaan sa buhay ko. Hindi naman ako nagsisisi dahil malaking bagay ang naitulong ito sa pag-aaral ko. Ang mama ko po ay matagal nang kinuha ni Lord. Samantalang ang papa ko ay may iba na itong pamilya at pinabayaan na ako. Hindi nga niya ako magawang kumustahin kung okay lang ba ako. Ako po si Jenaline, maputi, matangkad, pero hindi naman masyadong kagandahan at taga Candon City po ako. Konting background lang po sa pamilya ko, Miss Maharot. Isang sundalo po ang ama ko, kaya naman kung saan siya madestino ay aasahan mo na may babae na ito. Tapos mababalitaan mo na lang na may kapatid na kami sa labas. Sa maniwala man kayo o hindi, 5 po ang kapatid ko na puro panganay. Ibig sabihin, isang bata sa isang babae. Pero ang mama ko po ang pinakasalan niya at 2 lang po kami na magkapatid. Mga bata pa kami ng kapatid ko noon ay pabalik-balik na sa ibang bansa ang mama namin. Kaya naman sa lolo at lola kami lumaki. Hanggang sa umuwi na si mama dito sa Pinas dahil may sakit na itong iniinda. 2 taong naghirap si mama sa sakit nito bago bumigay ang nanghihina nitong katawan. Kaya naman mula nung mawala si mama ay wala na din pakialam si papa sa amin ng kapatid ko. Sila lolo at lola na ang nag-aruga sa amin. Hindi po mayaman ang lolo at lola ko, Miss Maharot. Dahil sa gusto kong makapagtapos sa aking pag-aaral ay ako na po mismo ang gumawa ng paraan. Kung sino-sino na ang mga lalaking nakasama ko para magkaroon lang ng pera. Gusto ko po maghanap ng trabaho noon pero naisip ko, iyon lang ang pinakamabilis na paraan para magkapera. Sa may mga edad ako dumidiskarte, bukod kasi sa mapera na ay magagaling pa sila. Ang pinagpapasalamat ko lang, Miss Maharot, ay hindi po ako nagkasakit. Kahit papaano ay nagpapacheck up naman po ako noon. Dahil mahilig kami gumimik ng mga kaibigan ko, ay doon ko nakilala si Mr. Mendoza. Kahit may edad na po siya, ay gwapo at matipuno pa rin. Kumakanta siya noon at yung paborito ko pa ang napili. Nakatitig po ako sa kanya habang kumakanta. Nung tapos na itong kumanta ay naisip ko na magbawas muna dahil hindi na mapigilan ang kanina ko pa pinipigil. Bale iisang banyo lang po ang ginagamit kaya naman para sa babae at lalaki po yun. Nadaanan ko ang mesa nila Mr. Mendoza. Napasulyap ako sa kanya at nginitian. Sinuklian naman niya ako ng ngiti. Nasa loob na ako noon ng palikuran nang may sunod-sunod na kumatok. Nainis ako dahil nakasarado ang pinto. Ibig sabihin, may tao sa loob. Nagdadabog kong binuksan pero hindi ko tinignan kung sino ang pumasok. Kasi medyo madilim. Hindi pa naman ako agad umalis dahil hinuhugasan ko ang mga kamay ko. Hi! Sambit ng lalaki na nasa likuran ko. Nung tignan ko, si Mr. Mendoza pala. Hello po. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Jenaline po. Ang ganda naman ng name mo. Kasing ganda mo. Hindi ko po alam na bolero ka pala, sir. Baka pwedeng makuha ang CP number mo para naman may makausap ako kung wala akong ginagawa. Dahil sa kinikilig ako, nung time na yun, Miss Maharot, ay ibinigay ko na agad. Nakita ko kasi na mukhang may kaya ito. Pauwi na po kami ng kaibigan ko noon. Nasa labas na kami nang biglang may tumawag. Sinagot ko naman, hello? Yan, si Mr. Mendoza ito. Pwede ba tayong mamasyal? Yung tayong 2 lang. Hintayin mo na lang ang tawag ko para sabihin ko sa'yo kung saan mo ako susunduin. Okay. Umuwi na kami ng mga kaibigan ko. Pagkarating ko sa bahay, ay naghugas muna ako ng katawan. Sir, asan ka na? Pwede mo na po akong sunduin. 10 minuto dumating na si Mr. Mendoza. Pumasok kami sa isang pahingaan at doon ang unang tagpo namin.
Bago ako lumabas ay binigyan ako ni Mr. Mendoza ng pera. Sanay na po akong tumanggap na parang wala lang. Sa totoo lang, Miss Maharot, nasiyahan ako nung kasama ko siya. Sa kanya lang ako nakaramdam ng kakaiba. Sa dami ko na nakasama ay kay Mr. Mendoza ko lang narating ang gusto kong marating. Ako po yung tipong babae na hindi pala tanong. Ang gusto ko lang ay masiyahan ako at may pangtustos sa aking pag-aaral. Sinabi naman ni Mr. Mendoza kung saan siya nagtatrabaho at napag-alaman ko na matagal na silang hiwalay ng kinakasama nito. Nasa ibang bansa na, may ibang pamilya na doon. Pero may anak siyang lalaki na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang inhinyero. Iyon lang po ang kwento ni Mr. Mendoza sa akin. Nasa 4th year college na po ako ngayon. Laking tuwa ko kasi makakapagtapos na ako dahil sa sarili kong sikap. Malapit ko nang maabot ang pangarap ko bilang isang nurse. Sa panahon na yun, Miss Maharot, tinanggap ko na wala na talagang pakialam ang ama ko sa akin at kailanman hindi ko siya maaasahan. Nagpatuloy naman ang pagkikita namin, Mr. Mendoza. Sa kanya na lang ako kumapit dahil sobra-sobra naman ang binibigay nitong tulong. Ako na rin pang bumibili ng mga kakainin namin dahil wala namang trabaho si Lolo. Ang pinagtataka ko ay hindi po nila tinatanong kung saan galing ang pera na ginagamit ko. Naisip ko na alam na nila siguro kasi wala din naman ako trabaho para may pambayad sa eskwelahan at pambili ng mga groceries sa bahay. Hanggang sa nakapagtapos na nga po ako at nakapasok naman sa pagamutan na malapit lang din sa amin. Masayang masaya po ako at dahil doon, tinapos ko na kung ano man ang relasyon namin ni Mr. Mendoza. Malaki ang naitulong nito sa akin pero gusto ko nang magbagong buhay. Ayaw man ni Mr. Mendoza ang nabuo kong desisyon pero wala siyang nagawa. Diyan naman, pwede naman natin ituloy ito. Magsasama tayo. Wala sigurong masama dahil matagal na akong hiwalay sa asawa ko. Kung mahal mo po ako, kailangan mo akong pakawalan. Pero alam mo naman kung bakit ako pumatol sa iyo. Inamin ko na lahat, di ba? Matutunan mo din akong mahalin. Jen, please, huwag mong gawin ito sa akin. Mangiyak-ngiyak na siya noon, Miss Maharot, kaya naman pinili ko na lang na iwan siya. Lumipas ang 2 taon, ay nagbakasyon po ako sa Baguio. May mga kamag-anak po ako sa Ambiong La Trinidad, Benguet. 1 week po ako doon pero sa loob ng 1 linggo ay maraming nangyari. Sinama ako ng mga kamag-anak ko para magpalipas ng oras. Nagwalwal po kami nung gabi na yon at nanood po kami ng live band. Dahil sa naubusan kami ng yosi ay lumabas muna ako para bumili. Dahil medyo madilim sa loob, Miss Maharot, ay may nabangga po ako na lalaki pero hindi ko yun pinansin. Dahil nga siksikan din sa loob at medyo magulo. Dali-dali akong lumabas hanggang sa may humawak sa siko ko. Alam mo, Miss, maganda ka sana pero bastos ka. Nung tinignan ko kung sinong lalaking nagsalita ay namangha ako. Ang gwapo niya. Ang pula ng labi nito at namumula ang pisngi na siyang nagpalakas ang pagkabog ng dibdib ko. Imbes na sasagot ako ay tinanggal ko na lang ang kamay niya na nakahawak pa rin sa siko ko. Sabay alis at nagtungo sa may tindahan na malapit. Pabalik na ako nang makita ko siya na nakatayo pa rin sa labas at mukhang hinihintay ako. Akala ko galit pa ito kaya binilisan kong paglalakad. Nagulat ako at inakbayang pabalik sa loob. Para makabawi ako sa kanya ay hinayaan ko na lang siya. Akala ko titigin na siya kung saan yung mesa nila. Pero sumama ito sa akin at naupo sa tabi ko. Dahil puro mga babae kami ng mga pinsan ko ay kinantyawan nila ako. Girl, ang galing mo namang mamingwit. Anong pain mo at kinagat ka agad? Tawanan na sila at ako naman ay hindi umimik. Nagpakilala sa amin yung kasama kong lalaki. Hi, Kenji nga pala. Nakipagkamay ito sa akin at tinanggap ko naman. Ako din si Jenaline at silang mga pinsan ko.
Pinakilala ko silang lahat kay Kenji. Nagtagal naman siya ng 30 minutes sa mesa namin bago bumalik sa mga kasama niya. Pero bago pa siya tumayo ay kinuha nito ang CP number ko. Pauwi na kami noon, Miss Maharot, pero nakita ko si Kenji palabas. Kaya naman hinatid niya kami. Paparating na yung taxi na tinawag ng pinsan ko. "Good night, my dear princess," sabi ni Kenji sabay toka nito sa aking labi. Wala akong nagawa kasi nagustuhan ko din ang ginawa nito kaya sinabayan ko na lang. Pagdating namin sa bahay ng pinsan ko ay tumawag si Kenji. Tinatanong kung saan kami nakatira. Sinabi ko naman sa kanya at marami pa kami napagkwentuhan nung gabi na iyon. Madaling araw na nung dalawin ako ng antok. Kaya nagpaalam na ako sa kanya. "Huy, Jen! Jen! Gising! Mamaya na, masakit pang ulo ko. Tumayo ka na dyan, may bisita ka." Imbes na tumayo ay nagkumot pa ako, sabay sabing pabalikin na lang siya mamaya. Pero nung sinabi niyang si Kenji iyon, ay napaupo na ako bigla at tumayo para makaligo. Naghintay siya ng ilang minuto bago ko siya hinarap. Inaya niya akong lumabas para mamasyal. Mabait po si Kenji, may pagkapilyo nga lang. Madilim na noon kaya nagsabi ito na gusto niya akong makasama bago ako babalik sa amin. Bukas na kasi ang biyahe ko kaya naman pinagbigyan ko siya. Sa loob ng pahingaan kami dumiretso. Nauna siyang naligo at sumunod naman ako. Akmang pipihitin ko ng seradura ng pinto ay bigla itong pumasok. Doon na mismo naganap ang unang pagkikita namin ni Kenji. Pagkatapos yung Miss Maharot ay magkayakap kami habang nag-uusap. Pero bago kami matulog ay humirit pa ito. Kaya naman buong puso kong pinagbigyan. Nakatulog na kami na may ngiteng mga labi. Pagising ko ay agad-agad akong naligo at nagbihis. Ginising ko na si Kenji nang hilain niya ako sa tabi nito. "Oops, saan ka pupunta, mahal?" "Uwi na ako, mahal, baka gabihin ako." "Mamaya na, isa pa." Kinurot ko siya sa tagiliran at pinagbigyan na lang. Tulad po ng sinabi ko, hindi ako yung taong palatanong, kaya naman wala akong alam tungkol kay Kenji, kundi buong pangalan niya lang ito. Balik trabaho na naman. Naging busy na ako kaya naman nakalimutan ko na ang mga ganap sa amin ni Kenji. Mag-iisang buwan na nang bigla itong tumawag. "Mahal, namiss kita. Pwede ba tayong magkita?" "Busy ako, mahal. Wala pa akong time para makapunta dyan. Andito ako ngayon sa Kandun, mahal." "Ha? Anong ginagawa mo dito?" "Mag-usap tayo mamaya. Anong oras ang uwi mo?" "Mamayang gabi pa, mahal, mga 10 o'clock. "Sige, tawagan mo ako kung susunduin na kita." Natapos ang usapan namin na malalim ang iniisip. Paglabas ko, nakita ko na agad si Kenji na naghihintay ito na may hawak pa na bulaklak. Nakangiti akong lumapit sa kanya. Hinalikan niya ako sabay abot sa akin ang bulaklak na hawak nito. "Kakain muna tayo bago uwi." "Sige, mahal. Gutom na rin ako." Pagkatapos namin kumain, akala ko ay ihahatid na niya ako sa bahay. "Mahal, saan tayo pupunta?" "Iuwi na kita, mahal. May trabaho ako bukas, mahal, hindi ako pwede mag-absent." Ngumiti lang siya at patingin-tingin sa akin. Tumigil kami sa harap ng malaking bahay. May nagbukas ng gate at dire-diretso nitong ipinasok ang sasakyan sa loob. "Mahal, kaninong bahay ito?" "Sa akin, mahal, at magiging sayo na rin." Magsasalita pa sana ako nang hilain ako ni Ken sa loob. Nakita kong malinis ang bahay, nasa tamang lalagyan ang lahat. Wala kang kalat na makikita. Dumiretso na kami sa loob ng kwarto nito at sa tingin ko, hindi na makapagpigil pa si Ken. At
ganun din naman po ako. Paggising namin ay hindi na ako pinapasok pa ni Ken. Nag-usap na din kami tungkol sa amin. At ang gusto nito ay kakasal na kami sa lalong madaling panahon. Dahil nga sa mahal ko si Ken, ay pumayag na rin ako. Umuwi na ako sa bahay at ipinaalam sa lolo at lola ko. Hindi naman sila tumutol, Miss Maharot. Nasa tamang edad ka na, apo. Kaya kung ano man ang desisyon mo, masaya kami para sa inyong dalawa. Sabi ni lolo na nakahawak sa balikat ko. Humingi ulit ako ng bakasyon para sa paghahanda ng kasal namin ni Ken. Pinagbigyan naman nila ako kaya naging busy na kami ni Ken. Mahal, sila mama at papa mo darating ba? Ang mama ko hindi pa sigurado, mahal, pero si papa darating din yun sa oras ng kasal natin. Busy din kasi siya sa trabaho niya eh, kaya naman hindi rin makadalaw dito. Ganun ba? Yes, mahal, kaya relax ka lang dyan, okay? Huwag kang mag-alala, mabait naman si mama at papa. June 1, 2011. Ito na ang pinakahihintay namin ni Ken. Masaya ako, Miss Maharot, dahil ang dami kong pinagdaanan sa buhay ko ay may taong hiharap ako sa altar. Ito po ang gusto kong mangyari noon pa. Natapos ng seremonya, nasa bahay na kaming lahat. Nakaupo na kami sa mesa nang biglang may tumigil na sasakyan. Napatingin kami lahat doon sa lalaking bumaba. Pagharap nito ay gano'n na lang ang pagkagulat ko. Bigla ako pinagpawisan at naramdaman kong uminit ang buong mukha ko. Nanginginig na rin ang mga tuhod ko nung makita kong si Mr. Mendoza pala iyon. Oh mahal, andyan na pala si Papa. Nakangiting sabi ni Ken sa akin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko noon, Miss Maharot. Nagkatitigan kami ni Mr. Mendoza. Nakita ko din ang mukha nitong pagtataka. Lumapit si Mr. Mendoza sa amin. Nag-bless muna siya bago niya ako pinakilala. Pa, siya nga palang misis ko, si Jenaline. Kinagagalat kitang makilala, Iha. Sabi ni Mr. Mendoza sa akin, sabay lahad ng kamay nito. Nanginginig ako na nag-bless sa kanya at sabay niya kaming binati ni Ken. Umalis din kaagad at nakipagkwentuhan sa mga kamag-anak nila. Sa mga oras na yun, Miss Maharot, hindi ko na alam ang gagawin ko. Mahal, okay ka lang? Oo naman, mahal. Naiinitan lang ako dahil siguro dito sa suot ko. Ganun ba? Maya-maya magbihis na tayo. Ako nga din naiinitan na. Medyo dumidilim na noon. Iilan na lang din ang tao sa bahay. Hinahanap ko si Mr. Mendoza pero hindi ko makita. Kaya naman dumiretso na ako sa kusina para uminom ng tubig. Nagulat na lang ako nang biglang may nagsalita sa likod ko. Congratulations, Jen. Salamat. Sabi ko na nakayo ko. Alam kong masaya ka na ngayon. Ang liit talaga ng mundo, no? Dito pa tayo magkikita. At sa kasal niyo pa ng anak ko. Napatitig ako kay Mr. Mendoza. Hiyang-hiya ako noon at naramdaman kong umiinit ng mukha ko. Huwag kang mag-alala. Ang nakaraan ay tapos na. Kaya ibaon na lang natin sa limot ang mga nangyari noon. Mahal? Mahal? Asan ka, mahal? Narinig namin ang boses ni Ken, kaya naman iniba nito ang usapan. Oh, andito pala kayo. Mukhang ini-interview mo ang asawa ko pa. Nakikipagkwentuhan lang ako. Tahimik pala itong asawa mo, anak. Nahihiya lang siguro sa'yo pa. Sabay akbay nito sa akin. Siya nga pala pa. Bakit hindi mo sinama ang girlfriend mo? Nang makilala naman namin sana siya. Sabi mo noon, mukhang nakita mo na ang babaeng ibabahay mo. Sana,
Kaso, iniwan na niya ako at nagpakasal na sa iba. Ay nako, bakit ganun? Okay na siguro na ganito na lang ako. Mag-isa, hindi pa masasaktan. Sabay tingin sa akin, kaya mas lalo akong nanghina. Akala ko Miss Maharot, aaminin na niyang tungkol sa amin. Kaya naman kinabahan ako sa oras na iyon. Paano anak? Mauna na ako nang makapagpahinga na rin kayo. Bye pa. Oh, iha, uwi na ako. Ikaw nang bahala sa anak ko. Mag-iingat kayo lagi. Sige po, mag-iingat ka din po. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nung nakauwi na si Mr. Mendoza. Pero hindi pa rin siya mawaglit sa isip ko. Hanggang sa lumabas ng asawa ko galing sa banyo at dahan-dahang tinanggal ang kumot na nakatakip sa buong katawan ko. Isang taon na kaming kasal pero hindi pa kami nabiyayaan ng anak. Iniisip ko, ito na siguro ang karma ko sa lahat ng mga kasalanan ko. Naging busy na rin ang asawa ko sa trabaho niya, kaya isang beses na lang umuwi sa isang linggo. Araw ng Lunes ay gumising ako ng maaga. Tumayo na ako at nagluto. Pagkatapos kong kumain ay naligo na ako. May hinahanap ang katawan ko, Miss Maharot, lalo na nung napahawak ako sa baba. Nakapikit na ako pero narinig ko na may kumatok sa pinto. Dali-dali ako nagbuhos at lumabas. Pagbukas ko ay napatras ako nung makita ko si Mr. Mendoza. Oh, para kang nakakita ng multo. Di mo ba ako papasukin? Sige po, pasok po kayo. Andyan ba si Ken? Wala po, kakaalis lang kanina, sa linggo uli ang balik. Lumapit si Mr. Mendoza sa akin. Napalunok na lang ako dahil para akong ipinako sa kinatatayuan ko ngayon. Hindi ko magawang gumalaw dahil sa nararamdaman ko kanina ay pinabayaan ko na lang. Nasisiyahan ako ng sobra kay Mr. Mendoza kaya naman hindi ko napigilan. Nagmamadali kaming nag-ayos ng aming sarili. Iniwan ko muna siya sa sala at nagtungo ako sa kwarto para makapagbihis. Paglabas ko ay nagpaalam naman ito kaagad. Babalik na lang daw sa susunod. Kaya naman napatangon na lang ako at sinundan ng tingin ang papalayo nitong sasakyan. Pagsapit ng linggo ay dumating na ang asawa ko. Bilang mag-asawa ay ginawa namin ang maglampungan. Sa ginagawa ni Ken ay parang kulang, Miss Marot. Mas gusto ko pa rin yung ginagawa ng papa nito. Dumaan ng mga araw ay nagawin na naman si Mr. Mendoza sa bahay namin. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya talaga na walang anak nito para masolo niya ako. Pagbukas ko pa lang ng pinto ay hinila ko na siya sa kwarto at pinahiga. Miss na miss ko ng galawan ni Mr. Mendoza. Kahit kasi may edad na ito, ay kaya pa niya akong pasiyahin. At siya lang lagi ang hinahanap-hanap ko. Doon ko na pinatulog ang aking biyenan. Kaya naman magdamag ang lampungan namin. Hindi ako magsasawa kay biyenan dahil siya lang ang bukod tanging nakakapagbigay ng hinahanap ko. Napakaswerte ko talaga. Dahil may asawa ako na mapagmahal at may tao naman na nagbibigay ng ligaya tulad ng hinahanap ko. Masaya na ako kahit patago lang ang relasyon namin ni Mr. Mendoza. Habang kumakain kami ng asawa ko, biglang sumama ang pakiramdam ko at para bang iba na ang panlasa ko. Natakot ako, Miss Maharot. 2 buwan na pala ako na hindi dinadatnan. Sinamahan ako ng asawa ko sa klinik at doon akong pirma na nagdadalang tao ako. Gulong-gulo ako dahil hindi ko napaghandaan ito. Kala ko kasi hindi na ako mabubuntis. Ito na naman ang pagsubok na ibinigay sa akin.
Nakita ko sa mukha ng asawa ko na masayang masaya ito. Kaya pag uwi namin ay nag-usap kami. Mahal, bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Balak ko kasi na sorpresahin ka, mahal. Ang saya ko, mahal. Ang tagal kong hinintay ito. Niyakap ako ng asawa ko at pinaliguan ng tuka. Nalaman din ng biyenan ko ang katayuan ko dahil sinabi ko sa kanya isang araw na dumalaw sa amin. So, anong balak mo dyan? Nakikiusap ako na sana walang makakalamang mga nangyari sa atin. Gusto kong isipin ni Ken na sarili niyang anak ang dinadala ko. Gulong-gulo ang isip ko ngayon dahil hindi ko alam kung sino sa inyo ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. Panahon na siguro na tapusin na natin kung ano man ang meron tayo. Alam kong galit na ang nasa itaas sa akin. Kaya naman, sana maintindihan mo ako. Papa. Sa huling salita na sinabi ko ay napatango na lang ito. Niyakap niya ako at hinalikan sa noo. Umalis na malungkot si Papa. Ang sakit, Miss Maharot. Mahal ko si Bianan pero mahal ko din ang asawa ko. Mahal manganganak na ako. Binuhat ako ni Ken para maisakay sa kotse nang bigla naman may tumawag sa sipin nito. Habang nagmamaneho si Ken ay sinagot ang nasa kabilang linya. Si Aling Minda pala ang tumatawag, yung katulong ni Bianan. Sir, ang papa mo tinakbo sa pagamutan. Inatake po. Ha? Saang ospital? Sinabi ng matanda at doon din naman ang tungo namin. Paglabas ng anak ko, Miss Maharot, ay doon din dineklara na pumanaw na ang biyanang ko. Napaiyak po ako habang umiiyak din ang asawa ko. Ang sakit mawalan ng minamahal. Siguro nga, anak ko ng kapalit ni Papa. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko na bagong dating pa lang. Limang taon na po ang anak ko ngayon, Miss Maharot. Kamukhang kamukha siya ni Bianan. Kopyang-kopya niya ang bilogang mukha ni Papa, yung mga mata na singkit at ang labi nito na parang nang-aakit. Kapag nakikita ko ang anak ko, ay naaalala ko ang mga araw na kasama ko si Bianan.